May mga nagsasabing kinakailangan ng Pilipinas na palakasin ang kanyang militar, lalo na sa harap ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at ang mga hakbang ng China sa rehiyon. Ang pagpapalakas ng kakayahan ng militar ng Pilipinas ay makakatulong sa pagprotekta ng teritoryo at mga interes ng bansa laban sa mga potensyal na banta tulad ng mga hakbang na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng makabago at epektibong kagamitan sa militar ay magbibigay din ng mataas at kakayahan ng Pilipinas na makipagsabayan sa modernong armas ng ibang bansa. Isa ring dahilan kung bakit may mga hakbang na nakikita ang mga eksperto na nagsasabing ang US ay maaaring magbigay ng tulong upang mapalakas ang kakayahan ng militar ng Pilipinas, lalo na sa pamamagitan ng Defense Agreement, mga Joint Military Exercises, at sa pinansyal na suporta ng US na nagkakahalaga ng $500 milyong. Mahalaga rin ang mga pagpapatuloy ang mga hakbang upang mapanatili ang isang balansing kapangyarihan sa rehiyon upang maprotektahan ang mga karapatan at seguridad ng bansa, kabilang ang Pilipinas. At narito ang mga missile na kinatatakutan ng China at posibleng dalhin ng US sa bansang Pilipinas. Una, ang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System ay isang advanced na missile system ng US na ginagamit para sa high precision artillery strikes. Ito ay isang mobile na platform na kaya ang mag-launch ng mga rocket o missiles at isa itong mahalagang bahagi ng modernong pwersa ng militar ng US. Isa sa mga pangunahing katangian ng HIMARS ay ang kakayahan nitong maglipat-lipat ng mabilis mula sa isang posisyon patungo sa isa pang lugar nang hindi namamalayan ng kalaban. Ito ay nakamount sa isang 5-ton truck, kaya madali itong ilipat sa iba't ibang lugar sa isang mabilis na operasyon. Ikalawa, ang hypersonic missile. Isang uri ng missile na may kakayahang lumipad ng higit sa Mach 5 o 5 beses ang bilis ng tunog o higit pa. Dahil sa sobrang bilis na ito, ang mga hypersonic missile ay mahirap maagapan at may kakayahang maghatid ng mga payload o warhead sa mga target sa isang mabilis at epektibong paraan. Karaniwan ang bilis ng isang hyper missile ay umaabot mula sa Mach 5. Ang mga hypersonic missile ay hindi lamang mabilis kundi may kakayahang mag-maneuver o magbago ng direksyon habang lumilipad. Ito ang naging sanhi ng hirap para sa mga sistema ng depensa na subukang hulihin o i-intercept ang mga ganitong klaseng missile. Pangatlo, ang THAAD o TAAD, Terminal High Altitude Area Defense, ay isang advanced na missile defense system ng US na ginagamit upang protektahan ang mga bansa mula sa mga ballistic missile, partikular na ang mga short range at medium range at intermediate range missile. Ang pangunahing layunin ng TAAD missile ay ang pag-intercept o pagwasak sa mga missile habang ang mga ito ay nasa terminal phase ng kanilang flight o malapit nang bumagsak sa target. Gumagamit ang TAAD ng mga interceptor missile na kayang mag-operate ng mas mataas na altitude kumpara sa ibang mga sistema na depensa. Sumunod, ang Nemesis missile ay isang uri ng anti-ship missile ng US na dinisenyo para sirain ang mga target na barko sa dagat. Ang missile na ito ay kilala sa pagiging isang highly accurate at long-range na weapon at karaniwang ginagamit ng mga Navy forces upang palakasin ang kanilang kakayahan sa pagprotekta ng teritoryo sa dagat at pagtugon sa mga banta mula sa mga naval adversaries.
Isa rin itong anti-ship capabilities ay pangunahing ginagamit para sa pag-target at pag-atake ng mga barko sa kalaban. Isa rin itong stealth at low altitude flight. Ang missile na ito ay idinisenyo upang lumipad sa mahabang altitude upang makaiwas sa mga radar system ng kalaban. At ang panghuli ay ang Typhoon missile, ay isang advanced na anti-ship missile system ng US na ginagamit para sa naval defense, partikular sa pagsira ng mga target na barko sa dagat. Ang Typhoon missile ay isang high-tech na missile na may kakayahang magbigay ng mabilis at epektibong pag-atake laban sa mga malalaking surface target tulad ng mga warship at aircraft carrier. Ang missile system na ito ay madalas na nauugnay sa mga modernong Navy forces at ginagamit upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtatanggol ng mga teritoryo sa dagat. Isa rin itong advanced guided system. Gumagamit ang Typhoon ng mga advanced guided system tulad ng radar, homing, at infrared seeking technology upang tumpak na matukoy at masundan ang target. Ang high accuracy nito nakakatulong sa pagpapataas ng hit probability sa bawat pag-atake. Ang mga missile system tulad ng HIMARS, Hypersonic, THAAD, Nemesis at Typhoon missile ay isang mahalagang bahagi sa modernong naval at land at air warfare. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng missile sa isang napakalakas na kakayahan nitong protektahan ang mga dagat at teritoryo maging sa himpapawid mula sa mga banta ng mga kalaban. Ang mga advanced na anti-ship missile ay nagbibigay ng isang malakas na dissuasive effect, kaya mahirap para sa kalaban na magsagawa ng mga maritime at air operation ng walang takot sa mga misyon ng pag-atake.